Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Sa pong mainit na isyu ang ating tatalakayin. At ito po yung kaso ni Christine Da Sierra. Ano po ba ang ating po din nais po natin ipaliwanag ito upang maintindihan po ng ating mga pangkaraniwang kababayan. Ano po ba ang nangyari dito? Sapagkat ang lahat po ng impormasyon na atin mayroon tayo ay nakukuha lang po natin sa mga balita, sa mga news about the case. At ayon po sa balita, di umano itong si Christine Da Sierra nag-check-in sa isang hotel kasama yung mga kaibigan at party. Pagkatapos po kinaumagahan, ito ay natagpuan na lamang na walang malay at nandinala sa ospital. Di umano, it was declared dead on arrival. At sa unang impression po, nakitaan ito ng mga galos, contusion sa bandang ibaba ng kanyang hita. Kaya ang agad na naging impression, ito ay kinahasa at pinatay. So, naturalmente po, ang Makati Police ay nag-imbestiga at yung mga kasamahan, may mga nagdala sa hospital. Ang kasamahan na sa party ay sila agad ang tinatawag ng persons of interest. So, maaaring nagpunta sila sa police upang magbigay ng kanilang mga salaysay. Ito po yung pinaliwanag natin na nakaraan, na bagamat they are not caught in the act of committing a crime, yet sila yung mga persons of interest and at the same time na-detain. At dahil sila ay na-detain, sila po ay in-inquest ng prosecutor. At katapos po ay pinawalan din dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ito po yung sinasabi natin doon sa atin na ipaliwanag nung una, doon sa tamang proseso ng pag-aaresto. Ito pong kaso ng mga kasamahan ni Christine na sinampahan ng kaso ng polis, ngunit dinismiss din po ng prosecutor. Hindi naman po ibig sabihin na dinismiss, wala ng kaso itong mga suspects na to. Ito po sinasabi natin na the prosecutor, the inquest prosecutor, the inquest fiscal, kung sa tingin niya po ay walang sapat na ebidensya, pwede po niyang utusan ang pulis na i-release for further investigation. Ibig sabihin, sinasabi sa pulis ay kulang pa yung ebidensya ninyo, dagdagan nyo pa yan kung talagang gusto nung ipostro against these people whom you suspected to have suspecting to have committed the crimes. So, pero hindi po nangangahulugan yung dismissal na yan ng prosecutor at that level. Hindi po nangangahulugan na dismiss na ang kaso against them. Ang sinasabi lang po dyan, for the moment, huwag yung editing yan sapagkat wala kayong sapat na ebidensya na sila nga ang
pumatay kay Christine Dacera. Yan po ang ibig sabihin noon. Ngunit bakit sinabi ng piskal na walang sapat na ebidensya against these people, gayong sila naman po ang kasama nung gabi hanggang sa magdamag at hanggang sa nagtagpo ang patay si Christine. Sapagkat po ayon sa initial na siyempre po patayan, so kailangan po ng autopsy. At doon po sa autopsy lumabas na ang ikinamatay niya aneurysm, isang uri ng sakit na kung saan nagpuputukan ang ugat sa ulo na nagiging sanhi ng agad na kamatayan ng isang tao. Therefore, ibig po sabihin yan, kung aneurysm ang cause of death, it is natural death. So kung ito po ay natural death, wala pong foul play. So yan po ang ibig sabihin ng yun ang ipinakikita po ng autopsy report. Ngayon, doon sa puntong ginahasa po ba si Christine, lalo na't may nakitaan na may mga galos sa bandang ibaba ng kanyang hita. Well, ayon sa autopsy, yung may nakitaan na may vaginal penetration, pero hindi na ito sariwa. So, ang ibig pong sabihin na ang penetration na yan, hindi po naganap at night that there was a party, kasi medyo bahaw na raw po ang sugat. That being the case, kung walang penetration sa gabing yun, na kinaumagahan na tagpuan siyang patay, ang ibig pong sabihin, hindi siya ni-rape nung gabing iyon. Yung vaginal penetration na nakita sa kanyang bangkay, na medyo bahaw na ang sugat, o yung laceration, ang ibig sabihin po noon, it happened previous to that night where when she was found dead at the following morning. Hindi po nangyari yon. If that is so, yung theory ng rape ng kanyang makasamahan is voided po. Kumbaga, hindi po napatunayan. So kung ang ikinamatay ay aneurysm, natural death, at wala rin po namang nangyaring rape, so most likely itong mga tao na to na pinaghinalaan na ay walang kasalanan. Yung tungkol po sa mga abrasions, yung mga contusion sa kanyang lower part of the legs, posible pong self-inflicted niya. Maaaring doon sa nahirapan siya, napapagkalbot niya or whatever. Pero ang mahalaga po doon ay hindi, it could have not been inflicted by these people. So yan po ang sinasabi ng piskalya doon, na the evidence so far at that point in time is not yet strong enough to believe that the people who were detained at the time have committed the crimes.
That being so, kailangan mo nang i-release sila. Then present ng stronger evidence ang police Makati. So yan po ang status yan. Ngayon, what could be the possibility? Wala na ba talagang pananagutan sapagkat it was found out na aneurysm naman ang ikinamatay at wala namang rape. Pwede rin po kasi na ang aneurysm ay dahil halimbawa po sa kanyang nainom. Kumbaga, it caused aneurysm. Kung dati mayroon na siyang ganun symptom, halimbawa, na hindi niya alam kasi sabi wala namang sakit, pwede pong it would have been caused by the alcohol that she drank or yung theory na sinasabi na may naglagay ng gamot doon sa ininom niya. So, kung mapapatunayan po yan by further autopsy, makita kung kasi so far yung aneurysm pa lang. Ngayon, makita doon na yung gamot. Halimbawa po, sa another theory, may gamot na inilagay doon sa ininom niya. So, kung mapapatunayan po na yung gamot na ininom niya, na mayroong inilagay na gamot doon sa ininom niya, and meron pong based on medical science, mapatunayan na itong gamot na ito ay talagang may cause aneurysm. So, pwede pong mayroong liability. Definitely, may kakaroon ng criminal liability yung naglagay ng gamot under the principle of proximate cause. Na kung hindi niya nilagyan ng gamot, hindi magkakaroon yung ininom niya, hindi magkakaroon ng aneurysm. So, based on that, posible po. At kung ma-identify kung sino yung naglagay, edi yung naglagay na tao, yung specific person na naglagay ng gamot could be criminally liable under the principle of proximate cause. So, yun po ngayon ang titingnan. Ano ba naging dahilan ng kanyang aneurysm? Ngayon, kung halimbawa, sinabi ng autopsy na ng mga medical science na wala namang gamot na except the alcohol na ininom, na nagkukos talaga yun. So, kung wala namang voluntary on her part, yung protect that alcohol, so, wala pong magiging, no person could be held criminally liable. So, ito namang, so yun na lang po ang magiging point of further investigation yan. It could be more of medical science. Kasi so far, sa mga physical, kung titingnan po natin yung mga footage, wala namang makikitaan doon na foul play. Wala naman po, walang makikita doon na mga forcible actions active against the person of Christine. Lahat po ng mga nakikitang footage so far ay personal activity as part of the parties. Yung natural consequences, lasing ka, magsusuka ka doon sa bowl para ka mapapahiga. Yung aksyon niyang halimbawa, halikan sa isang tao, sa isang kasama, doon sa kabilang, papasok sila sa kabilang kwarto. Maliban na lang kung mayroon pang ginawa doon sa kwarto na hindi na nakuna ng iba. Pero it appears na wala namang it depends. Kasi mahirap din naman mag-conclude.
But so far, doon sa mga pinalipaliwanag lang po natin dito na kung bakit na-dismiss ng piskalya, bakit yung kaso, pinawalan yung mga nakadetain. Yun po ang point natin dito, sapagkat mga nakaraang vlog po natin, pinaliwanag po natin yung tamang proseso ng pag-aresto. So, ang mangyayari po dyan, with additional evidence, isasubmit, i-refile ng police before the office of the Makati Prosecutor's Office. I-evaluate po yan, assuming po na mayroong probable cause with the additional evidence to be presented. So yun po, magkakaroon ng ipapile ng fiscal sa korte yung information, then the court will issue warrant of arrest. These people will then be arrested, but as of now, they can no longer be arrested without warrant issued for their arrest. Hindi na po sila pwedeng damputin ng polis nang walang warrant. By the time po nung sila inibitahan ng polis before they were brought to inquest, dapat po meron silang abogado, because it was there where the so-called Miranda warning as a constitutional rights of the accused of the persons under custodial investigation should operate. So we presume po na nung sila inimbestigahan ng police, question ng police about the death of Christine, nung bago pa po sila ipina-inquest, we presume na dapat po yun, mayroon silang mga lawyer assisting them during their investigation process. Otherwise, kung wala pong lawyers ng mga panahon na yun na sila i-question, whatever testimonies or statements they would give could not be admitted in evidence in court. So, dapat po yun, doon po nag-operate ang pinaliwanag po natin na Miranda warning. The right of the accused or suspects during custodial investigation. So, nung dinala si Christine, sabi na matay, ang polis, tinawag itong mga ito, o kaya kusa nagpunta to give their statements about that case of Christine. So, dapat doon po dapat mag-apply yung automatically yung Miranda warnings. Meaning, they could have not been investigated by the police without counsel of their choice to help them, to assist them during the investigation process. Kung yung akusado po wala namang abogado, the police could have obtained a lawyer for them. So yan po yung application ng pinaliwanag natin noon na kung anong tamang proseso ng pag-aresto. So inuulit po natin at this moment, hindi po nangangahulugan kasi marami pong nagre-react, magtataka bakit pinawala ng piskal yun. Gayong maliwanag naman na si Christine napatay doon sa hotel na hindi po, kasi ang maliwanag lamang sa at that point in time, kaya pinawalan ng piskal yun, ang ikinamatay ni Christine, aneurysm, which was a natural death, and there was no rape also assumed by the
by the autopsy. So if that was so, walang nakikita pang foul play at that point in time, kasi yung mga contusion, it could have been possibly self-inflicted. Bakit po? Kasi paano siguro nung nahirapan na siya o nung panahon ng kanyang kalasingan, nakakalmot yan kanyang mga paa. Kumbaga within the reach of her arms. Kung ang kalmot kasi likod, na hindi niya kayang maabot ng kamay o dito sa mga posibleng infected by other people other than herself. But the fact that yung minor, yung abrasion niya, yung contusion niya, at saka doon sa lower part na kaya maabot ng kanyang kamay, at pwedeng doon sa tuhod din yung pagluhod niya na mabigat ang katawan niya, so papabagsak, kaya mangingitim talaga yung kanyang tuhod. So far that was not enough to conclude, to make a reasonable belief na itong mga tao itong suspects na to who caused those contusions or abrasions, kaya po pinawalan. But definitely the ultimate dismissal of the case against these people would prove will depend upon the final autopsy. Kung mapapatunayan na walang gamot na inilagay, it was merely on alcohol taken by herself voluntarily, ay mukha namang wala namang pamimilit na uminom siya, na 40% siyang uminom. Yung tungkol sa theory na baka may naglagay ng gamot, so far hindi pa lumalabas yun. But that would depend upon the footage doon sa kabilang kwarto na pinuntahan niyang sarado, na sinasabing pinagbalik-balikan niya, at saka sa mga testimony pa, further testimonies of some other people na mayroon pa silang about na hindi pa natatanong. So yan po yung kaso ni Christine. Ibig po sabihin yan, pero isa pong maliwanag ngayon, that these people could no longer be arrested without warrant issued against them. Ngayon ang sinasabi naman ng pulis na solved na at their level. Ibig po sabihin yan, so far, kasi identified naman na ang tao, meron na silang mga initial, solved yan in the sense na it is no longer a police matter. Kumbaga, it is now a matter of fiscal's office na, panasa fiscal's office na ang level niyan. Although ang pulis, ang kailangan na lang ng pulis, additional evidence. Kasi sila naman po ang magpapail ng kaso. So, to push against these people, it would still be for the police to look for some other evidence. Meaning, hindi pa rin talaga magsasabing 100% solved ito. Sapagkat there are some people to be questioned, and the police needs for an additional evidence. Ngayon, na lumabas na sa autopsy, finally halimbawa po, at sa mga testimony na wala namang nagpilit na magpainom, wala namang naglagay ng gamot sa ininom, everything was thus natural. The death was really a consequence of her was natural in the sense na talaga nagkaroon na siya ng aneurysm, at saka dahil siguro sa kanyang sariling kalasingan, walang ibang taong mananagot. So walang foul play, natural death in effect. Totally dismiss yung kaso against these people. Wala pa. So yan po ang titingnan lang naman dyan ng piskal, kung may probable cause in the sense na mapatunayan talaga sa kanyang evaluation
of the evidences presented by the police. So, unti-unti na pong nagiging maliwanag ito. Pero ang mahalaga po dito, makikita po natin na walang foul play so far. But as we said, kailangan makumpleto talaga yung autopsy. Ang question na lang po natitira dyan, may naglagay bang, totoo bang may nilagay ng gamot ang kanyang ininom, at sino kung sakali. Kung mapapatunayan po na walang naglagay ng gamot sa kanyang ininom, at ang aneurysm yun dahil dulot lang yun ng kanyang kalasingan, based on her voluntary taking in of the liquor, so wala pong mananagot. Totally i-dismiss ng fiscal ang kaso against these people. And maybe that could have been, that would be the time to say that case closed. Case closed kung sakaling dumating sa ganong punto. Anyway, pinaliliwanag lang po natin to para maintindihan naman ang pangkaraniwan natin yung mga mamamayan. Well, of course, natural din po yan sa lawyer ng pamilya na yung mga ipostro, yung ganong mga theories being their cause of action. Kasi kung wala namang silang ganong theory, bakit sila maghahabol? Kung basta na lang nila tatanggapin na, oo nga, natural din pala naman. So at this point in time, gusto rin nila makasigurado sa bahagi ng pamilya na talagang walang nangyaring foul in all respects. Kaya nga, ang panawagan ng ina doon sa mga sino mang may alam, lumantad na at magsalita para maging maliwanag na. Kasi kung wala naman talagang ginawang foul, whatever, at every stage, namatay talaga ng natural, wala naman sila talaga magagawa din. Because nobody could be held to answer for an act which he did not do. Lalo na po sa criminal law, the quantum of evidence necessary for the conviction is proof beyond reasonable doubt. Ibig po sabihin, walang alinlangan to the mind of the judge who decide the case that the person is really guilty in terms of evidence pointing that this person is really the cause or is the one who caused death to Christine Dasira. In the absence of that proof beyond reasonable doubt, the accused should be acquitted. So, mahirap pong i-convict kung talagang walang sapat na ebidensya. So, ang sinasabi po natin dito, it would be natural for the family of Christine Dasira through her lawyer to insist to postro their theory of may foul play in terms of any cause or any act which would have caused the aneurysm. Sapagkat ngayon established na yung the fact as to the cause of death being aneurysm. Ang criminal liability na lang dito is naging dahilan ng aneurysm na yon. And that would be an expert or an expert witness to link the cause. Halimbawa, yung gamot na yun, talagang is there a medical basis to say na itong gamot na ito kung inilagay at kung may naglagay man ay talagang could have caused the aneurysm. So yun na lang po ang point. Hindi man po yung pinag-usapan na kasi kung iyon ang
mapatunayan niyo ng cause, total liability din for the death of Christine. Kung sino man na for the one who put that drugs into her, what she was drinking. Total liability din po yon. So, for the time being, at least po, na ipaliwanag natin. For the time being, we say good night and we invite everyone to subscribe our channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Marami po salamat at magandang gabi.